Tama naman po. Kahit nga po ako, gustong-gusto ko na yung mga Duterte tumakbo kahit anong posisyon po. Sabi ni Bato, para niya masaya. Kanya-kanyang hilig lang yan po, mga kababayan. Mahilig sila sa politika, nga po tumagal sila ng raming panahon diyan po sa Davao. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Tinanong na din mga kababayan ng mainstream media si Speaker Martin Romualdez tungkol sa announcement ng mga Duterte, lalo na po ni Inday. Actually, si Inday yung nag-announce na yung kanyang tatay na si Maudigs, saka yung kapatid niyang si Pulong at si Baste, lahat gigil na tumakbo bilang mga senador. Talaga niya, Mr. Maravillas, gigil ang termo. Hindi ko po term yun po ni Inday. Ang ginamit niyang word, mga kababayan, raring. Ang ibig sabihin po noon, excited. Gigil. Di ba? Pag excited tapos gigil, talagang gigil na maglingkod. Di ba? Basta may confidential fan, gigil. Pag nawala na niya, Mr. Maravillas, yung confidential fan, nanggigigil sa tumanggal. Di ba? Ang tawag doon, tambalos-los. Kaya niya, Mr. Maravillas, inuulan ka ng basings ng mga basers mo. Binabantayan ako palagi po ng mga DDS. Gigil din sa mga sinasabi natin. Ngayon, ito yung sinabi ni Martin Romualdez tungkol sa announcement po ni Inday na yung buo niyang pamilya po ay gigil na tumakbo bilang senador. Ang hindi na lang yung kanyang nanay, tapos yung asawa ni Digong, tapos si Kitty. Sila lahat ay gustong tumakbo. So ang sagot po ni Martin sa pagtatanong ng mainstream media, basta niya qualified. Ayos na ayos po yung sagot ni Martin. Walang problema po kay Martin. Basta niya qualified. Romualdez sees nothing wrong with Duterte's Senate ambition. Ayos na ayos lang niya yan. Tama naman po. Kahit nga po ako, gustong-gusto ko na yung mga Duterte tumakbo kahit anong posisyon po. Sabi ni Bato, para niya masaya. Kanya-kanyang hilig lang yan po, mga kababayan. Mahilig sila sa politika, nga po tumagal sila ng raming panahon diyan po sa Davao. O di ba? Yan po si Martin ang posibleng i-endorse na susunod na presidente ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ayaw niya, Mr. Maravillas, tantanan ng mga DDS. Si Martin hindi man nag-a-announce kasi napakalayo pa yung 2028. Sinabi niya nga ngayon. Yan po si Martin, play ko ito sa inyo. Ano ba to? Inquirer. Ano sabi po ni Martin? Speaker, kamusta po yung inyong reaction po to the Dutertes while he was Reaction na niya. Because it's a democratic nation that we are living, so only Filipino has the right provided that they have the proper constitution. Democratic. Sir, your plans for 2025, are you running for senator? Siguro, mananatili mo naman sa position later, kasi my work kasi maraming kailangan sa Speaker, How about kamusta? 2028, sir? Are you running for president? Speaker, kamusta po yung... Former Sir, president po, sir. kamusta po yung relationship ninyo with... Pinipilit ng mainstream media na mag-announce si Martin. Huwag ninyong itutulad si Martin Romualdez dito sa mga gigil.
Gigil na gigil sa politika. Ang tagal-tagal pa po. Sabi ni Martin na, matagal pa na yun, 2028. Ako niya ay tatakba ko for re-election ng 1st District ng Leyte. Pero yung 2028, matagal pa niya yun. Pero po, Sinday, in-announce na niya, siya daw tatakbo for mayor na lang. Siguro sa 2028 kasi alangan man mag-resign siya sa pagka-vice presidente sa 2025 para tumakbong mayor. 2028 pa man yung pagtatapos ng kanyang term. Pero malamang utik. Ano niyang utik? Hindi totoo. Kasinungalingan utik. Sabi dito. Dito sa amin yung tawag ng sinungaling, utikon. Sabi ni Inday, hindi sukatan dapat, hindi dapat ginagamit yung honesty bilang kwalifikasyon sa public office po. So alam na. Sanay po. Sanay sa pagsisinungaling. Si Maudigs po, pag nagsalita po, balibaliktad. Hanga-nganga yung kanyang mga fans, mga kababayan, kasi ang tawag nila sa ganyang sistema po, political genius niya. O di ba? Pag sinungaling pala yung politiko, political genius na ang tawag ngayon. Pero dito tayo mga kababayan sa sinabi ni Martin. Sabi ni Martin, well, it's a democratic nation that we live in. So any Filipino has the right, provided that they have the proper qualifications to seek for higher office. Kung ako ano yung tatanungin ninyo, sabi niya sa interview, nang tanungin siya, he intends to seek a third and final term as Leyte 1st District Representative next year. So makikita po ninyo ang isang politiko na pag nagsalita po, pwede mong panghawakan. Kasi nga po, sabi nga natin, napakahirap ng leader po na unstable yung pag-iisip. Tulad po ni Inday at ng kanyang tatay, unstable po. Double-minded, sabi sa Bible po, a double-minded mind, a double-minded man pala is unstable in all his ways. Kaya po tingnan ninyo, dahil sa mga kung ano-anong dadaldal, nalagay sila sa problema. Pati yung ating bansa nalagay sa problema sa kadadaldal ni Maudigs, lalo na dito sa issue ng West Philippine Sea. So ayan tuloy, kung ano yung idinaldal ni Digong, kausap yung mga Chinese, pwede na ninyong gawin kaming province. Ayun, gusto na nga ang gawin tayong province ng China. Kaya nandyan na sila, ayaw nang umalis mga kababayan sa West Philippine Sea. You see, ang epekto ng isang unstable, double-minded man, mga kababayan. So, mag-ingat po tayo sa pagpipili ng isang leader, lalo na sa pagkapangulo. Importante sa isang pangulo, may isang salita. Pwede mong panghawakan yung kanyang mga salita. Hindi pwedeng yung sinabi ngayon, bukas iba na. Tama pa? Pero tama si Martin Romualdez, mga kababayan. Basta niya qualified. Democratic nation tayo. Ikinran. Tumakbo sila lahat po. Di ba? Ako wala akong kontra dyan. Mas exciting po. Puwerte ang labo-labo, ika nga. Pati dito po sa vlogging natin, laging may controversy. Pag walang controversy po, matamlay. Di ba? O ngayon, mga kababayan, i-update ko na lang kayo ng mga pangyayari ngayon kasi in-endorse na yung cancellation po ng birth certificate ni Alice Goo. Pero si Alice Goo, hindi ngayon naka-attend sa Senate hearing ni Risa Ontiveros. May sakit daw, sabi ng kanyang abogado. So ito yung latest development, mga kababayan. Sabi diyan, the Philippine Statistics Authority, PSA, has endorsed the cancellation of Bamban Tarlac Mayor Alice Goo's birth certificate to the Office of the Solicitor General. We endorse niya to the Office of the Solicitor General for the cancellation of the certificate of live birth because the PSA has no power to automatically cancel when we see irregularities in the registration process.
Sabi po ni Assistant National Statistician Marisa Grande during the resumption nitong committee hearing. Kaya po, ito kasi may mga na-discover pa. Malamang ginamit lang ni Alice Goo, ni Mayor Alice Goo, yung pangalan sa isang tao. Ito yung Alice Goo din ang pangalan. Yan o. Goo Alice Lial. Parehas yung pangalan, iba yung identity. Magkaiba yung identity. So ang duda, ginamit lang po ni itong fake siya. Chinese talaga siya, lumalabas. Tapos, ninakaw, stolen nga ninakaw yung identity nitong isang tao. Ayan po. Goo Alice Lial. Sabi dyan sa report ng PhilStar, is this a case of a stolen identity? Senator Risa Ontiveros posed this question after revealing that there is an NBI clearance under the name Alice Lial Goo, sharing the exact birth date of July 12, 1986 with Mayor Alice Goo. Pareho niya yung spelling ng pangalan, pero iba ang muka. Is it a coincidence that this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Lial Goo in Tarlac City? Yun ang tanong ni Risa Ontiveros. Booking na po. Has Goo Huaping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later ran for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Lial Goo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan po siya ngayon? Yan ang tanong po ni Risa Ontiveros. So dapat ipahanap po kung nasaan ang isang nagngangalang Alice Lial Goo na yung birth date, mga kababayan, sakto doon sa birth date din ni Alice Goo, Mayor Alice Goo ng Bamban. Citing documents from the Board of Investment, Senator Sherwin Gatchalian earlier said Mayor Goo's real name might be Goo Huaping and she was born on August 31, 1990. Gatchalian said Goo's family applied for special investors resident visa and she entered the Philippines in 2003 when she was 13 years old. Mali po ito, 2003 yan po. Hontiveros said she has already requested the NBI to provide a copy of the two Goos biometrics data to compare their fingerprints. Ayan po ang mga misteryo, mga kababayan. Nagkakabukingan na. O ngayon, si Senator Lito Lapid, nagsalita na rin. Dininay niya na yung lupa kung saan nakatayo po yung Pogo Hub sa Porac, Pampanga, pag-ari niya. Yun kasi yung inaakusa sa kanya at pinapakalat ng ilang mga vloggers. Ito ngayon, mga kababayan, yung pag-deny ni Senator Lito Lapid. Informed po ako dito sa Pogo, sa Porac, na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na tinatayuan ng Pogo sa Porac. At protector daw ako ng Pogo dito sa Porac. Siguro alam din na sabi ko din ni Mayor, si Mayor din din at si Engineer. Nagkaroon na po ng hearing. Dumahaba lang po ng dito ng chair na kami ang protector ng Pogo sa Porac. Siguro naintindihan. Kasi si Senator Wendell Senya, nakita ko yung report mo sa balita. Pero nakita ko yung mga marahas. Sabi mo, pinakamarahas to. So, dininay niya, mga kababayan. Senator Lito Lapid denies during a Senate hearing the allegations of an unnamed blogger that he owns the land where the Pogo Hub in Porac, Pampanga is situated. Ayan man lang po ang mga developments ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.